Sa muling pagkikita ni na Maki at Naoya, agad siyang nilait ni Naoya mula sa itsura ni Maki hanggang sa kawalan nito ng sorcery at kakayahang makakita ng cursed spirits. Ayon sa kanya, wala nang magkaka-interes kay Maki at mas mabuti pang i-bully na lang ulit siya tulad ng dati. Nanatiling tahimik si Maki at umalis na lamang. Pinuntahan ni Maki ang kanyang ina na nagbabala na bawal silang pumasok sa Forbidden Vault ngunit iginiit ni Maki na may pahintulot siya mula sa clan head. Bago pumunta roon, nagpaalam muna siya kay Megumi at ibinahagi ang laman ng will ni Naobito na ipinagkatiwala kay Megumi ang lahat ng assets ng Zenin clan. Kapag siya ang naging head, magkakaroon siya ng access sa impormasyon ng tatlong malalaking pamilya at sa headquarters na malaking hakbang para sa kanilang mga plano. Tumanggi si Megumi at iminungkahi si Maki ang Ma'am Uno, ngunit sinabi ni Maki na walang tatanggap at susunod sa kanya. Dahil sa hereditary technique ni Megumi, kakayahan nitong i-activate ang kanyang domain, at ang atensyong nakuha niya mula kay Satoru Gojo, siya ang kinilalang karapat-dapat. Kaya tinanggap na rin ni Megumi ang pagiging pinuno. Samantala, napasigaw ang ina ni Maki nang makita nitong patuloy pa rin siyang naglalakad papunta sa vault. Pagbukas ni Maki ng napakalaking pinto, hindi niya napigil ang magulat sa kanyang nakita. Samantala, sinabi ni Jinichi kay Naoya na mas mahusay si Megumi kumpara sa kanya at may mga miyembro rin ng clan na bumoboto kay Megumi bilang oportunidad upang ayusin ang relasyon ng Zenin clan sa Gojo clan. Gayunpaman, batid nilang dalawa na wala pa ring paraan para tuluyang tanggapin si Megumi, lalo na sa usapin ng mga asset na ipinagkatiwala sa kanya. Dahil dito, tinanong ni Naoya kung ano ang pinagsasabi ni Jinichi. Ipinaliwanag naman ni Jinichi na dahil sa koneksyon ng Gojo clan, nakabuo si Megumi ng matibay na relasyon kay Noritoshi Kamo, ang head ng Kamo clan. Kung papatayin nila si Megumi ng walang sapat na dahilan, lalo lamang lalala ang posisyon ng Zenin clan. Idagdag pa ang pagkakasil kay Satoru Gojo at ang unti-unting pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga angkan, isang pagkakamali lamang ay tiyak na ikababagsak nila. Dagdag pa ni Jinichi, maaari nilang gamitin ang notices mula sa headquarters at ideklarang mga traidor sina Megumi, Maki, at Mai, sa dahilang nais nilang palayain si Satoru Gojo. Kapag nagawa nila ito, muling magtitiwala ang headquarters sa Zenin clan. Ngunit nagtanong si Naoya kung kakayanin ba ni Ogi na patayin ang sarili niyang mga anak. Sinabi ni Ogi kay Maki na wala ng curse tool sa loob ng vault dahil kinuha na nila ang mga ito, matapos mapansing may intensyon si Maki na gamitin ang mga iyon. Sa kanyang tabi, makikita si Mai na nakahandusay at nanghihina. Pagsara ng pinto, agad na naghanda si Maki at inilabas ang hawak niyang cursed tool na Dragon Bone, habang si Ogi naman ay naghanda rin para sa laban. Unang umatake si Ogi, ngunit mabilis na gumanti si Maki at nagawang putulin ang espada nito. Dahil dito, muling umatake si Maki, subalit siya pa rin ang napuruhan sa sumunod na atake ni Ogi. Labis ang pagtataka ni Maki kung paano siya nasugatan, gayong malinaw niyang naputol ang espada ni Ogi. Habang hinihila ni Ogi ang katawan ng kanyang dalawang anak, sinabi niya kay Maki na hindi siya isang swordsman kundi isang sorcerer, at katawa-tawang subukin siya batay sa pamantayan ng isang lubos na kabiguan. Mariin din niyang iginiit na hindi siya napili bilang head ng clan dahil sa kanilang dalawa. Pagkatapos nito, itinapon ni Ogi ang kanyang dalawang anak sa isang silid na puno ng cursed spirits, at ipinaliwanag na hindi pa nagpapakita ang mga ito dahil sa takot sa kanyang presensya. Ngunit sa oras na umalis siya, lalabas ang mga cursed spirits upang patayin sila. Dagdag pa niya, ang kapangyarihang taglay ni Maki ay hindi natatangi, isang uri ng lakas na taglay ng bawat isa sa kanila. Lumapit si Mai kay Maki, hinawakan ng ulo at dibdib nito, at sinabing totoong ang matibay ang loob niya. Sa pagbukas ng mga mata ni Maki, sinabi ni Mai na may ideya na siya kung ano ang tunay na kayang gawin ng kanyang teknik. Inamin din niyang nasugatan siya sa ginawa ng kanilang ama, at sa sandaling isagawa niya ang planong ito, mamamatay rin siya. Habang naglalakad si Mai palayo patungo sa dagat, pilit siyang pinipigilan ni Maki. Doon sinabi ni Mai na matagal na niyang alam kung bakit itinuturing na malas ang kambal sa mundo ng Jujutsu, dahil para makamit ang isang bagay, kailangan mong mag-alay ng kapalit. Dagdag pa niya, hanggat nabubuhay siya, mananatiling incomplete si Maki. Iniabot ni Mai ang isang bagay kay Maki at sinabi na kinuha na niya ang lahat ng cursed energy at iba pang bahagi mula sa sarili niya. Hiniling din niyang mangako si Maki na wawasakin niya ang lahat. Ipinakita ang alaala ng kanilang pagkabata habang sinasabi ni Mai, lahat ng ito, narinig mo. Pagbalik sa realidad, hawak na ni Maki ang isang espada habang isinisigaw ang pangalan ni Mai, na wala ng buhay. Sa kanyang pagmulat, napagtanto niyang napapalibutan na sila ng mga cursed spirits, handang umatake anumang oras. Biglang napahinto si Ogi at naghanda nang maramdaman niyang lahat ng cursed spirits ay na-exorcise na.
Agad niyang pinakawalan ng teknik na Blaze and Courage, isang napakalakas na atake na nagawang hatiin maging ang pader. Ngunit hindi niya namalaya na habang siya ay nagsasalita, nahati na rin ang kanyang ulo at ang gumawa nito ay walang iba kundi si Maki. Nagtaka ang buong Zenin clan kung bakit biglang pinapatunog ang kampana. Dito na isiniwalat ni Ranta na pinatay ni Maki si Ogi at kasalukuyan na itong kinakalaban ng Kakuro Unit. Agad namang nag-utos si Nobuaki ang acting captain ng Kakuro Unit na patayin si Maki bago pa siya makarating sa mismong lugar. Hindi nagtagal, nagawa nilang mapalibutan si Maki. Sa gitna ng tensyon, naalala niya ang huling habilin ni Mai, ang wasakin silang lahat. Nagsimulang umatake ang mga miyembro ng Kakuro Unit, ngunit isa-isa silang napabagsak ni Maki sa loob lamang ng ilang sandali. Nagpatuloy ang walang awang pag-atake ni Maki na nagpapakita ng matinding lakas at bilis. Kahit ang isang veteranong miyembro na nagtangkang ipakita ang husay nito ay agad niyang pinatumba sa isang galaw lamang. Unti-unting nabawasan ng Kakuro Unit, may mga naputol ang opensa, may mga inagawa ng sandata, at may mga bumagsak dahil sa napakabilis at eksaktong mga galaw ni Maki. Sa huli, tila ba sumasayaw na lamang si Maki sa gitna ng labanan, walang kahirap-hirap na iniiwasan at tinatapos ang bawat umaatake. At sa eksenang iyon, tuluyan ng nalipol ang Kakuro Unit sa kamay ni Maki. Pagdating ni Nobuaki, agad siyang nagulat sa nakita, wala nang natira kahit isa sa kanyang mga atabs. Biglang lumitaw mula sa lupa ang isang malaking kamay na inipit si Maki, isang teknik na kagagawa ni Chojuro. Ngunit nakawala pa rin si Maki at agad niyang kinumpronte si Nobuaki. Mabilis at brutal ang palitan ng atake ng dalawa. Sa isang galaw, dinakot ni Maki ang lalamunan ni Nobuaki, dahilan para matalo ito. Ganon din ang ginawa niya kay Chojuro. Sa likod ni Maki, lumitaw ang dalawang mata na tila humaharang sa bawat galaw niya, isang teknik na gawa ni Ranta. Sinabihan nito si Jinichi na tapusin na si Maki. Pilit namang nilalabanan ni Maki ang tensyong iyon, at unti-unti niyang nakagagalaw ang katawan. Bago tuluyang mawalan ng lakas si Ranta, sinabi niyang katulad ni Maki si Toji, kaya dapat niya itong paslangin ngayon din. Mula sa kalangitan, lumitaw ang napakaraming kamao na bumagsak kay Maki, isa-isa, mistulang ulan ng kamao. Inakala ni Ranta na nagtagumpay si Jinichi, ngunit habang papalapit si Maki, daladala niya ang ulo ni Jinichi bilang babala. Dumating na si Naoya, at nagsimula ang napakabilis na palitan ng suntok ng dalawa. Nakata-target si Naoya sa sikmura ni Maki at nagpatuloy sa pag-atake, kinaladkad pa ito sa matitigas na bato at tinapon palayo. Habang tinatanggap ni Maki ang bawat suntok at napapatres, pumorma siya at naghanda sa paparating na atake ni Naoya. Sa sobrang bilis ni Naoya, 24 motions per second, nagagawa pa rin ni Maki na sundan ang kilos nito. Sa isang mabilis na galaw, nasapak ni Maki si Naoya sa mukha. Sa impact ng sapak, kitang-kita ang pagkabasag-basag ng bungo ni Naoya, isang patunay ng brutal at walang sawang lakas ni Maki. Nang makita ni Maki ang kanyang ina, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ngunit walang pake si Maki at inatake pa din ang kanyang ina. Makikita ring buhay pa si Naoya, ngunit pinuntahan siya ng ina ni Maki at sinaksak sa kanyang likod. Habang bitbit ni Maki ang bangkay ng kanyang kapatid na si Mai, dumating si Momo at napaiyak sa nakita. Sinabi ni Maki na siya na ang bahala kay Mai, habang nagtatanong si Momo kung ano ang plano ni Maki ngayon. Bilang pasasalamat sa patuloy ninyong suporta, mamimigay ako ng 100 petot sa isang solid subscriber ng Anilog Recap. Para makasali, i-like ang video at mag-comment kung ano ang masasabi ninyo sa episode na ito. Pipili po ako ng isang comment mula sa mga video na maa-upload simula January 24 hanggang January 31 at i-announce ang winner sa February 1. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta, mga ka-Anilog. Thank you for watching.